posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Why be afraid? Lagi-lagi na lang po na pag-uusapan yung takot or fear. It seems that people can never stop talking about fear and the church can never stop reassuring people not to fear. Fear robs and destroys and kills. In fact, fear is the work of the devil. Therefore, God's people are to address, eradicate, and minimize fear. Paano nga po ba natin haharapin, buburahin, o kung hindi man totally mabura, ay paliitin at pakontiin ang takot sa ating buhay. Yan po ang mensahe natin ngayon, pinamagatang Why Be Afraid? O bakit matatakot? Aming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat kami may dahilan para hindi matakot. Ipaliwanag niyo nga po sa amin lalo na at nang lalo pa naming maintindihan. Mangusap po kayo may kapangyarihan, palayain kami sa aming mga takot, palayain kami sa mga gumugulo sa aming isip. At nawa, Panginoon, kayo po ang maging tagapagsalita ngayon. Ihayag niyo po ang iyong katotohanan ng may kapangyarihan at turuan niyo kami na matanggap, unawain at ipamuhay ang iyong katuruan. Hinihiling namin, Ama, kayo po ang maging tagapagsalita namin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, kami po'y sumasambat na nanalig. Amen. Why be afraid? Babasahin po natin ang Mark chapter 4, 35 to 41. The day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." At pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating mga binasa. Isa pong napaka-popular na kwento sa New Testament. Ito po inulit din sa Matthew 8 at ganoon din naman sa Luke chapter 8 na ito po ay binigyan ng report. Alam na alam ng napakarami sa atin, karamihan ay isa sa mga kauna-unahang nalalaman nating kwento tungkol sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Ano po ang nangyari? Sinabi ng Panginoon, tayo'y pumunta doon sa kabila ng lawa. At nagsakayan sila sa bangka. At ang Panginoon ay nakatulog doon sa may pahingahan. May mga unan pa siya't kumot at kutsyon. At biglang nagkaroon ng bagyo. Lumakas ang hangin, lumakas ang mga alon, at muntik nang mapupuno-puno ang bangka na ito sa dami ng tubig na pumapasok sa loob. At sa takot na lang ng mga alagad ng Panginoon ay ginising siya at tinanong siya, "Hindi ba kayo nag-aalala? Bakit ganyan? Kung tayo malunod, hindi nyo ba naiisip?" At sinaway ng Diyos ang hangin. Sinaway ng Panginoong Jesus ang hangin. Tumigil ang hangin, natural, tumigil din ang alon na siyang nagpapalala ng hangin. Sabi niya, "Bakit ba kayo natatakot? Hanggang ngayon ba hindi pa kayo nananalig?" At nagtaka mga ito at nagbulungan, sino kaya ito? At gano'n na lang, pati mga hangin at mga alon ay sumusunod sa kanya. Why be afraid? Was a question. At ito pong eksenang ito ay naging subject ng napakaraming artworks, napakaraming mga painters, napakaraming mga visual artists ang lumikha ng iba't ibang mga pakita nila at mga guni-guni nila tungkol sa eksenang ito
Isa lang ang laging pinupunto, napakalaki ng hangin at ng mga alon na ginagawa ng hangin at talagang nakakatakot ang sitwasyon. So a furious wind and a storm and the waves accompanying them were swamping the boat. Doon po ayon sa pag-aaral ng mga nakakaalam na mga tungkol sa klima at panahon, talagang pwedeng biglang magkaroon ng bagyo dito sa Sea of Galilee, sapagkat yung mga bundok na nakapaligid dyan, pag tinamaan ng mga malalamig na hangin galing sa Mediterranean at naghalo yung mainit na hangin at yung malamig na hangin na naiipon doon sa paligid ng mga bundok na ito, talagang pwedeng magkaroon ng pagkakaiba ang panahon. Kaya yung sinasabi sa atin na nagsakayan sila ng bangka, maayos naman, wala namang bagyo, nung nasa may gitna na sila, bigla-bigla na lang nagkaroon ng masungit na panahon, talagang pwedeng mangyari at madalas nangyayari sa Sea of Galilee. So why be afraid? Because there was a storm and there were waves swamping the boat, and to top it all, Jesus was asleep. Natutunan na siguro ng mga disciples na ito na iasa ang lahat sa Panginoon, kaya nung natutulog ang Panginoon ay lalo namang nadagdagan ng nervyos nila na parang hindi inaalintana ng Panginoon yung kalagayan nila. Now, the more important question is, why be not afraid? At dyan tayo dapat na mag-focus. First, tulad din ng nauna, there were winds and waves. So, wind and waves, pero wind and waves lang yan. Bakit ka naman matatakot? Tao ka. At napakahalaga na kahulugan ito sa ating buhay. Genesis 1:26. Napakalayo pala ng pagkukunan natin ng dahilan para wag matakot. Genesis chapter 1. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." At siguro naman po hindi mahirap ngayon makita kung ba't hindi dapat matakot ang tao. Nilikha siya ng Diyos sa wangis ng Diyos na ang kanya pong isa sa mga gawain niya ay to rule over the earth. Not to be as afraid of the elements, but to master the elements, therefore to be the master of the elements. So man was created to rule over the earth. Not to be afraid of the earth. Not to be afraid of the volcanoes. Not to be afraid of rivers and streams. But to master, to know the elements of the earth, and therefore to master and to channel its energies for the end use of man, for the benefit of man and all the other creatures on the planet. So not to be afraid, that was important, but to be the master of your environment. Mark 11:23, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Sabi nyo, pakinggan nyo ito. At kung talagang gagawin natin very contemporary yung I tell you the truth, sabi dito ni Lord, sa totoo lang. Pag sinabi nyo sa bundok na ito, umusod-isod ka nga dyan, tumalon-talon ka doon sa dagat, at di kayo nagdududa, mangyayari. Of course, the first reading is literal, and the second reading is symbolic. But in both cases, Jesus was saying, what to you may look like an impossibility is actually a great opportunity to God. Matthew 21:19, seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. So para po natin makita na hindi lang symbolic yung language, kundi literal, nung hinanapan ng Panginoon ng bunga, itong puno at walang bunga, sabi ng Panginoon, naway huwag ka nang mamunga pa uli. Paminsan-minsan lang kita hahanapan ng bunga, wala pa ako makita. Nawa, huwag ka nang mamunga kahit kailan. At agad-agad, naluoy yung puno. Nakita niyo po yung power of the words of the Lord. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, we were created in God's image. We were created by God to be the master of creation, to be the manager and caregiver and caretaker and lover of creation. But there is power to do that.
At kung tayo nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at binigyan tayo ng napakataas na tungkulin at pribilehyo na pagharian o kaya ay pamahalaan ang buong sangsinukob, kung gayon ay binigyan din tayo ng ganong kapangyarihan. That man who was created in God's image, and when I say man, I mean tao, I don't mean male. Male and female dapat yon, tao. When man was commanded by God to rule over the earth, it only followed that God gave him the power to do so. The same power that the Lord was saying, believe and it will happen. There is that image of God in you because you are not an animal, you are human. And human beings were created in God's image, made of the ground but made of the Spirit of God. And most of the time we are weak, we are afraid because we forget who we are and we never exercise our prerogatives as made and created in God's image. That there is power when we speak and believe. Kita niyo po ang Diyos, sinabi lang niya, let there be light, let there be this, let there be that. Nagkaroon. And remember, we were created in God's image. Kahit katiting man lamang nung kapangyarihan na yon ay binigyan din ng tao. Kaya lang, nalilimutan natin, kaya lagi tayong natatakot. Okay, babalikan po natin yung issue na yan. But why be not afraid when the water was swamping the boat? Because what goes in can go out. It's the law of nature. Meron pong pumapasok na tubig, di palabasin ang tubig. Yun lang pala ang issue Pero pag natakot ka na, nasisiraan ka na ng loob, wala ka nang nagagawang tama. What we see in the Bible as always being emphasized, that situations can be reversed, especially for the good. Maaring baligtarin ang anumang sitwasyon. Yung patay binubuhay, yung may sakit pinapagaling, yung bulag binibigyan ng paningin, yung lumpo ay pinapalakad, maaaring baligtarin ng anumang kalagayan. So ang pumapasok na tubig ay pwedeng palabasin, ang lumalakas sa bagyo ay pwedeng pahinain. There is power in God and in our faith in God. Now whenever there is something that really cannot and should not be changed, then the situation can be accepted and at the same time, the result will be that of peace. Binabago ang mga bagay na pwedeng baguhin, tinatanggap ang hindi dapat at hindi pwedeng baguhin, at ang bunga ng parehong yon ay kapayapaan sa ating buhay. Sa buhay po ni Joseph, so-called the dreamer, naganap ang dalawang yan, acceptance and reversal of a situation. Si Joseph, ipinagbili ng kanyang mga naiinggit na kapatid sa mga traders, ipinagbili naman sa Ehipto, naging slave. Umasenso ng umasenso doon, napakataas ng narating na kapangyarihan sa gobyerno, at noong nasuot sa sobrang hirap ang kanyang sariling pamilya at mga kababayan, dahil mataas ang kalagayan niya sa Ehipto, ay naimbitan niya, nakupkup niya, at pinatira niya sa Ehipto. Dapat sana isang napakahirap na sitwasyon, subalit unay tinanggap niya. Kaya nagkaroon siya ng kapayapaan. At dahil sa kapayapaan na yon, nakapamuhay siya ng maayos sa makadiyos na paraan, and he excelled in everything he did, therefore he rose to power. Then, because he rose to power, he was able to reverse the situation. Kaya nung nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid at nakilalang siya pala yung dating inaapi-api nila na ngayon ay halos prime minister ng Ehipto, na siyang makakatulong sa kanila at may kapangyarihan din siyempre gumanti sa kanila, nahiya ang mga kapatid, naghingian ng tawad. At anong sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid sa Genesis 50 verse 20? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So ang kalagayan po nitong si Joseph, unay tinanggap niya, nagkapayapaan siya, at dahil doon, kinasihan siya ng kapangyarihan, napalitan niya at nabaligtad ang sitwasyon. Sa atin naman po, maaari nating baligtarin ang anumang sitwasyon. Kaya meron nga na pagpapala na binabaligtad pa nila Pumapangit pa ang pangyayari. May binigyan ka na ng pagkakataon na empleyado na umasenso, umabuso na agad, nabaligtad. Balik na naman siya sa wala. Pwede natin baligtarin ang anumang bagay. Lalo namang dapat nating baligtarin patungo sa mabuti, yung hindi mabuti. At may mga bagay na tinatanggap dahil nananalig tayong ang Diyos ay nasa langit at siya ay naghahari sa lahat. Hindi man natin lubos maunawaan agad dahil sa ating pagtanggap at pananalig, pumapayapa tayo.
at dumadaloy ang Espiritu ng Diyos sa atin at napagpapala, at dahil doon lumalakas tayo at nagkakaroon tayo ngayon ng kakayanan na baguhin ang isang sitwasyon. Pero hindi natin yan mababago ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi muna tayo magiging maka-Diyos, at hindi tayo magiging maka-Diyos kung hindi tayo mananalig at magkakaroon ng kapayapaan. Kaya magkakakambal po yan, yung pananalig, kapayapaan, pagsunod sa Diyos, kabanalan at kapangyarihan. Balikan natin ang kwento. Why be not afraid? Sabi natin, because what goes in can go out. At waves lang yan, tao tayo. Sa lagay natakot ka sa wave, tao ka. Image ba ng Diyos yan? No. Hiningahan ba yan ng Diyos para magkabuhay? No. Ikaw binigyan. Ba't ikaw ang takot parang baligtad? Because you do not exercise your power given by God. Why else be not afraid? The same reason why be afraid kanina, because Jesus was asleep. Yung paano magiging reason that Jesus was asleep, therefore you should be afraid. And then Jesus was asleep, therefore you should not be afraid. Well, sa mga walang pananalig, dapat ay matakot ka because Jesus was asleep. Pero sa may pananalig, ang isipin mo na lang, kung tinutulog-tulugan lang to ni Jesus, baliwala ito. Therefore, hindi ka dapat matakot. Kung si Jesus tinutulugan niya yung bagyo, bakit ka mag-aalala? If Jesus could sleep through a storm, His people can. Provided that His people believe in Him. Nakita mo na yung master mo, relax lang. Bakit ka mag-aalala? Siya ang masigit na nakakaalam ng lahat. So that's the very reason why you should not be afraid. Another reason, why not? Because Jesus is, and Jesus can be involved. Pwede siyang isangkot sa mga suliranin natin. At gustong-gusto naman niyang masangkot. Yun ang pinagkaiba nun Kadalasan, ayaw natin masangkot sa problema ng iba. Pero si Jesus, gusto niyang masangkot. Jesus could be awakened. Kita nyo, hindi naman niya pinagalitan yung mga disciples dahil ginising siya. Nirebuke niya dahil kulang ang pananalig, pero hindi dahil inabala siya. Believers could and can involve God in their concerns. And that is important. Pwede nating isangkot ang Diyos sa ating mga suliranin. John 14:30, ano pong sabi ng Panginoong Jesus? You may ask me for anything in my name, and I will do it. Ask me for anything. Have you tried asking? Sabi niya, try me. Ask me for anything in my name. Meron nga lang in my name. Dapat sang-ayon sa kanyang pangalan, sa kahulugan ng kanyang pangalan, sang-ayon sa mga diwa na kinakatawan ng pangalan na yon. Pag humingi ka doon, sabi niya, I'll do it. We should never forget that God empowered and empowers man all the time. That man was created in the image of the divine to be powerful, to do great things, yes, to move mountains. Kaya ang sabi ni Lord sa John 14:12, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Nanamnam na po ba natin ang verse na ito? Sinubukan niyo na bang sumaway ng bagyo? Hirap naman yan. Talaga nga, wala pa tayong pananalig Si Elijah, nanalangin huwag umulan, hindi umulan. At nanalangin siyang, Lord, paulanin niyo na umulan. Punong-puno tayo ng mga halimbawa sa Biblia ng mga taong pag nanalangin ang nangyayari. Ipinanalangin ng propeta na mabuhay ang namatay na bata, nabuhay. Ipinanalangin ni Peter na mabuhay si Dorcas, nabuhay. Ipinalangin ni Peter na mabuhay si Eutychus, nabuhay. Sabi ni Lord, I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. Nasubukan na po ba natin yan? Nangahas na tayong gawin ang mga ginagawa ni Jesus? Sabi niya, gawin nyo. Mas marami pa nga kayong gagawin. At mas marami pa kayong magagawa kaysa ginawa ko. Dahil ako'y pupunta sa Ama. Ano kayang kahulugan nun? Dahil wala na siya dito, so sandali lang siyang nandito, so konti lang nagawa niya. Mas mahaba tayong naritong panahon, kaya mas marami tayong pwedeng gawin. Yun kaya yun. O ang ibig sabihin pupunta ako sa Ama, kaya sa aking tulong at sa tulong pa ng Ama, sa aking mga panalangin at i-intercede para sa iyo, lalong marami kang magagawa. Dahil ikaw nga hindi nag-intercede for me, sabi ni Jesus nagawa yan. Ako mag-i-intercede sa iyo, hindi mo pa magawa. Kasi sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it.
Tapos hangin lang natakot. Yung iba nga madilim lang na kwarto, natakot na Kakainin ka ba ng dilim? Nabalitaan lang na may multo dito, may multo doon, natakot pa. Subukan mong makasalubong ang multo sa dilim pag hindi naunang natakot sa'yo. Bakit siya dapat matakot sa'yo? Kung anak ka ng Diyos, may tataka ng Espiritu ng Diyos, siya ang dapat natatakot, hindi ikaw. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, bakit nga ba ikaw lagi ang takot? Parang baligtad. Nagkakasakit ka, ikaw ang natatakot. Hindi mo palayasin ang sakit na yan. Nawawalan ka ng pera, ikaw ang natatakot. Hindi ka gumawa ng mga dapat gawin ng isang nananalig sa pangalan ni Kristo at na magkaroon ka ng pera. Ngayon palang kailangan mo sa buhay. Pati nga isda, nagluluwa ng pera. May imposible ba sa Diyos? Kaya lang tayo natatakot, nalilimot natin una kung sino ang Diyos. Pangalawa, kung sino tayo na nilikha sa kanyang wangis. We behave so much lower than we should be behaving. Well, we should be behaving like people of power. Because we were created in God's image. At si Jesus na nga nagsabi, hindi naman tayo nagyayabang, siyang may sabi, greater things than I did, you will do. Everything I have been doing, you can do. Kaya paulit-ulit, alam niyo po ang Panginoon, tuwing may gumagaling na may sakit, nakita niyo na ba ang Panginoon na sinabing, I have healed you? Never. Sinasabi niya, your faith has healed you. Napansin niyo ba yon? Your faith. Kahit kailan may pinalakad siyang lumpo, may nakakitang bulag, hindi niya sinabing ni Lord, kita mo na, kita. Pinagaling kita. Never. Ang sinasabi niya, your faith has healed you. Kung may pananalig ka, mangyayari yan. Yung iba, natulungan lamang na yung pananalig lumabas dahil nandun si Lord. Pero, hindi kinlaim ni Lord na siya yung nag-heal. Lagi niya sabihin, your faith. Yung itinanim sa iyo na Espiritu ng Diyos nung pamang nilikha ang tao, yung itinanim sa yung wangis ng Diyos, yung kapangyarihan na yun, in-exercise mo lang, kaya ka nanalo. Exercise it, put it to use. Sabi ni Lord, kulang na lang sabi niya, hindi ako. Your faith, yung laman ng Espiritu mo na itinanim ng Diyos noong pamang nilikha ang sanlibutan, yan ang gamitin mo dahil may baon-baon kang kapangyarihan. Pero hindi, nabubuhay kang takot na lagi, ninenervyos, lagi na lang natatakot. Takot. Sa ipis ba naman may natatakot pa? Ang liit-liit na nga nun. Sa daga, anin ko na yung ahas, ano? Pero kahit pa nga yun sinabi sa Genesis 3:15, tutungtungan yun nung tagapagligtas ng Kristo at madudurog ang ulo nun Takot lang lagi ng takot. Tapos sasabihin, may pananalig sa Diyos. Isang napakalaking kabaligtaran. It's a paradox. The disciples were reprimanded. Sabi niya, wala pa ba kayong pananamalig hanggang ngayon? Ano kayang ibig sabihin ng Panginoon? Ba't yung pa ako ginising? Hindi nyo na lang inutusan. Bakit wala ba kayong kapangyarihan na ibinigay sa inyo ng Diyos? They did not exercise their godly prerogatives. They did not exercise the power given to them, but they chose to be afraid. The same disciples, Luke 10:17, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Inutusan itong 70 tao na ito na magmisyon. Sabi, magpagaling kayo, gawin lahat ng mga ganitong bagay. Balikan sila. Lord, pati mga demonyo na dating kinakatakutan namin, sumusunod po sa amin. Pag pinalayas namin, layas nga. Sabi ni Lord, well, nakakatuwa yan, pero may mas nakakatuwa na ang inyong mga pangalan ay nakalista doon sa langit. Ibig sabihin ni Lord, sobrang nakakatuwa na yan, pero ang liit pa niyan compared to the real reality, the big reality, that you are God's people, that your names are listed in heaven. Pero nakita nyo yung mga demonyo, dati sila natatakot sa mga possessed. Itatali nila yung mga possessed. Bakit sa palagay nyo? Dahil natatakot sila, nasaktan sila. Pinapatira nila sa malayo, umiiwas sila dahil takot sila. Ngayon, through Jesus, they rediscovered the power given by God to man, and this is power even over evil spirits. The power has always been there. It took Jesus to remind people that you are God's people, go back to God, repent, be spiritual, and use all the powers God gave you from the beginning of time. Kasi paano masasabi ng Panginoong Diyos nung nilikha sa Genesis 1 na you will rule over the earth?
kung talo ka pala kahit ng mga demonyo? How can you rule? But you know why? We do not rule because we choose to live like slaves. No, kung hindi ko po kayang tumigil ng paninigarilyo, hindi ko kayang talikuran ng alak, hindi ko kayang talikuran ng kasalanan, hindi ko kayang kalimutan ng bisyo, iniisip mo pa lang, sumusuko ka na, kaya ka nagiging alipin. But when you say, teka nga pala, hindi ba nilikha ako ng Diyos? Hindi ba binigyan ako ng kapangyarihan? Hindi ba nilikha ako sa wangis at anyo ng Diyos? Therefore, I have power. And I'll say, leave me. And if you are determined and you have faith, the spirits will see that they cannot resist you. Kaya ang sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. All you have to do is resist. You don't have to fight. Just resist. Use your authority, the power of the name of Jesus, and even demons will obey you. Ito yung sinasabi sa Luke 10:17. Lord, even the demons submit to us in your name. So, God-given power is in faith in God. It is in faith in God's power. And that God-given power is in abidance in God. Kung ikaw'y nakababad sa Diyos, sa Kanyang Espiritu, sa Kanyang salita, nakikipagniig ka sa Kanya, nagkakasundo kayo, ladaloy sa iyo ang kapangyarihan na dati nang nandyan. Paano naman yung iba na magkaroon ng kapangyarihan? Sobra ng low bat. Telepono nga, nalolobat, kailangan mo i-recharge. Ganon din ang tao, yung espiritu natin, lobat na, hindi na na-charge, wala nang power. Pero laging may signal. You know why? Because God is everywhere. Yung signal niya is everywhere and you can have it, you can get it. But you've got to be continuously recharged by the power of the Spirit. Mark 9:23, everything is possible for him who believes. Yung salitang imposible, wala dapat yan sa bokabularyo ng mga Kristiyano. At kung yung imposible, wala dapat sa bokabularyo natin, lalo namang dapat wala yung difficult. Yan ang talagang kuminsan na nakaka-high blood pressure sa akin pag nadidinig ko yung salitang mahirap po. Anong mahirap? Pinapahirap mo, pinapadramatize mo sa buhay mo kaya nagiging mahirap. Pero kung magpapasya ka na, gagawin mo yan, by the power of God, you can. So, why be afraid when you can pray? Why be afraid when you can wake Jesus up? At ngayon nga, hindi natutulog si Jesus dahil tapos na yung kanyang pamamalagi dito bilang tao. Na-resurrect, nasa kalangitan, lalo namang mas available. Why be afraid when you can exercise the power of faith? And also, why be afraid when you can accept events that cannot be changed? And you just say, God rules, bahala ang Diyos. Why be not afraid? Another reason, remember the words of Jesus. Ito namang mga disciple na to, ang iksi-iksi pa lang ng kwento, ang konti-konti pa nang nangyayari, nalimutan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila bago nag-umpisa ang kwento, let us go to the other side. So, saan daw sila pupunta? Sa kabilang ibayo. Hindi naman sinabi ni Lord na let's go to the bottom of the lake. Nalimutan na nila kung saan nagyaya ang Panginoon, doon sa kabila. Tapos natakot sila, hindi sila makakarating doon. Sinabi na nga doon tayo pupunta. Alam nyo sa atin din ngayon mga kapatid, natatakot tayo kasi nalilimutan natin ang salita ng Diyos. Yun naman kung alam. So bago natin ipayong alalahanin, ipapayo muna natin alamin ang salita ng Diyos. Ang linaw-linaw ng sabi ni Lord dapat sana nung nagtatalo-talo yung mga disciples, naku, lulubog na tayo. May nakaalala man lang, hindi naman tayo niyaya sa ilalim ng tubig Niyaya tayo sa kabila, remember? So relax. At saan ba tayo niyaya ni Lord? Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. So why be afraid? Why be afraid to serve God? Why be afraid to obey God? Na hindi na tayo magiging prosperous, magiging mahirap tayo. Hindi niya tayo nihaya sa kahirapan. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. But the important thing is to remember the words of Jesus. To remember the words of Scripture. Actually, to remember the words of God. Nalilimutan natin ang mga pangako. Nalilimutan natin ang mga directions na ibinigay. Nalilimutan natin yung track record ng Diyos. Kaya tayo madalas matakot. People become afraid and weak. People lose hope.
because they forget God's word. Sometimes, they do not know God's word. Kaya hindi lang dapat pinag-aaralan, dapat inaalala, you take notes, you remember, you memorize. Kaya sabi sa Psalm 119, verse 11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Kaya ang sabi ni Paul, mabuhay, mamatay, ano ba problema? Kasama pa rin natin ang Diyos. Kung mabuhay ako, kasama ko ang Diyos, naglilingkod ako. Kung mamatay ako, lalo namang mabuti. Kasi mapapalitan na yung elemento ko, mas makikita ko na siya ng lalo. Kaya sabi niya, sa mabuhay at mamatay, blessing yan. Kaya sabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. And if you are not afraid of death, what else can scare you? That's why we must overcome fear of death. Because when the people of God die, they meet their God. So hindi dapat kinakatakutan. Bagamat siyempre, yung human nature, ayaw pa natin talagang mag-to die is gain. Gusto pa natin mag-to live is Christ. O sige. Pero kung talagang hindi na maiiwas at ayan na, tanggapin ng maluwag. Dahil mabuti rin yun. So what is the problem of many people? Fear. Fear or lack of faith in God. Actually, we can also stretch it to say lack of faith in self, because we were made in God's image. Fear of lack itself, as God created us, that we were given power. The people of God are people of power. Kaya kahit sa mga politika, nare-realize nila yung people power. No? At hindi lang sa politika nakikita yon, lalong-lalo sa spiritual life natin, that actually, the people of God really have power. So transcend troubles with faith and transcend troubles in power. Christian, actually, you do not need to be afraid again, ever, of anything. When we become afraid, it only means we forgot or we forget the words of God. Kaya tayo natatakot. Yan lang issue na yan ng mga multo. Sino na ba talaga ang tunay na may nakausap na multo na i-record na patunayan nga ba yan? At kung meron man, ano ngayon na magagawa sa'yo ng multo? May mga nagtatakbuhan, bakit? Nakakita po ako ng nakatayo doon. O tatagayin ka ba? Hindi naman po, may hawak na bulaklak. Ayun pala, bulaklak ang hawak. May hawak pong kandila. O di hingin mo, baka mag-brown out nang may magamit ka. At nag-amoy bulaklak po, mabuti ka't bumango. Mapapatay ka ba nun? Anong gagawin nun sa'yo? Tandaan nyo to mga kapatid, ha? Kung may multo man, halimbawa, mga espiritu yan under the economy of God. God pa rin ang God at sovereign. Even evil spirits cannot do anything to harm you without God's permission. Unless you personally use your God-given will. Yes. Hindi dapat kinakatakutan. Maliban na lang yung ibinigay sa'yo ng Diyos sa kapangyarihan, yung self-will mo na ibinigay ng Diyos, isinuko mo sa Kanya, then pwede Kanyang magulo. Kasi ikaw nagsuko. Pero kung naisuko mo niya, pwede mong bawiin. In the name of Jesus, binabawi ko na, ayoko na sa'yo, umalis ka dyan. Wala siyang magagawa. Kita nyo si Job, bago nagkaroon ng mga pagsubok, humihingi ng permiso si Satanas sa Diyos. At binigyan naman siya ng permiso dahil alam ng Diyos, in the end, mananalo yan si Job. At sabi sa Bible, ano man ang pinapayagan ng Diyos, maging mga tukso na makarating sa atin, sukat niya kasi yung tukso, sukat niya tayo, alam niya na kaya natin lagpasan. Therefore, every difficulty and every temptation is an opportunity to score and win points. Pero people lose because they decide to lose. At wala nang gagawin ng Diyos tungkol doon dahil binigyan niya tayo ng will Free will. Isa yon sa image of God na ibinigay sa atin. May free will ang tao. Kaya may nagtatanong nga daw, kung ang Diyos is everywhere, bakit may nare-rape? Kasi yung rapist, ayaw niyang i-recognize ang Diyos sa kanyang puso at isip. So gagawin niya yung gusto niyang gawin. Physically, mas powerful siya doon sa isang tao. Kaya siya nangyayari yun. May physical and natural law that comes to play. And there's a spiritual reality that comes to play. That the kingdom of God is not only the kingdom in the clouds. It's not only the kingdom far, far away. But it is the rule of God in your own heart. That is the kingdom of God. So that when you obey God in your heart, the kingdom is in you. And you obey the rules of the kingdom. Therefore, the kingdom becomes real and physical to other people. Kaya mahalaga na yung ating puso ay talagang maging kingdom of God. So we need not be afraid again. Kahit sa mga masasama ka mong espiritu,
At tama yung iba, mas katakutan mo daw yung buhay kaysa patay. Kasi yung patay, wala nang free will yun eh. Yung buhay, meron. Kung bakit takot na takot ka sa bangkay, may bulak po sa ilong, o ngayon, ang lamig, o ngayon, ano alam mo, gusto mong mainit pa yan. Bakit yung lang hindi pa ma-overcome? Natatakot matulog ng walang ilaw, lumalaki tuloy yung bayarin. Pag ba naman nakapikit ka, kailangan mo pa ng liwanag? Hindi na siguro, pwede nang patayin ng ilaw. Dahil sa Diyos naman, walang dilim, maliwanag din kahit dilim. Ang mahalaga yung Diyos, nandun siya, nakakakita siya sa dilim, kaya kanyang bantayan. Pero yung nagbubukas ka pa ng ilaw, ibig sabihin mo parang kailangan kong tulungan ng Diyos. Kahit nga sa liwanag at sa tanghaling tapat, may nagagawang masama ang tao. Kaya alisin po natin yung mga takot na yan. Remember, claim, apply, and live God's words. Alalahanin natin kung saan tayo niyayaya ni Lord. Niyayaya niya tayo sa isang buhay na makabuluhan, isang buhay na mapayapa. At matapos man ang buhay na to, niyayaya niya tayo sa kabilang buhay. Sabi niya, I'll go ahead and prepare a place for you. Napakaganda na ipinaghanda tayo ng Panginoon ang ating pupuntahan. Hindi ba tayo rin dapat maging excited sa pagdating ng panahon na yun kung dumating na ay makikita ko na rin ang hinanda ni Jesus. Makikita ko na rin ang mga hindi kayang makita ng matang ito. Gaano kalayo ba ang kayang abutin ng inyong mata? Kahit pa 2020 yan, hanggang saan lang? Napakarami pa nating hindi nakikita. Kaya isa ring kalayaan na makalaya sa katawan na ito, ang ating espiritu. At nangyayari lang yon when physical death happens so that spiritual life can become full. Ang mahalaga lang, bigyan natin ng kahulugan yung buhay habang nandito pa tayo sa katawan na ito. Para wala na tayong pagsisisi, panghihinayang, pagka matatapos na ito. Next chapter naman. Be fearless. Remember that your faith can heal you. Your faith can move mountains. Your faith can change things. And even if the things around you are not changed by your faith can change your attitude. Your faith can change your heart. And in the end, you will still be peaceful, which is what really matters. Hindi lamang yung may pera ka o wala ang mahalaga. Ang mahalaga, payapa ka. Hindi lang yung malusog ka o may sakit, kundi yung kahit may sakit ka, payapa ka. Talo mo pa ang malusog na nalilito naman at nagpapakamatay. Maraming taong malusog, nagpapakamatay. Kaya napakahalaga maalala natin, sino ba ako? Ako ay tao. Ang tao ay hindi hayop. Ang tao ay hindi Diyos. Pero ang tao ay kawangis ng Diyos. At siya ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Binigyan siya ng Espiritu ng Diyos. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, personal journey niyo po na unawain at alamin kung anong kahulugan na kayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Anong mga katangian ng Diyos ang binigyan tayo kahit kapraso lang? Pero sabi naman ni Lord, kahit kapraso lang na buto ng mustasa, napapalaki yan. So ano ang ibinigay sa atin? May ibinigay sa atin kapangyarihan ng Diyos. Ba't di gamitin? Para mabuhay ka ng may dangal, hindi ka laging natatakot, sapagkat ang takot nakakaalis yan ng dangal. What do you fear? Aming Diyos, kami nagpapasuri sa inyo. Ano-ano nga po ba ang tumatakot sa amin? Ano-ano ba ang nag-aalis ng aming kapayapaan? Pumapagod, gumugulo sa aming isip? Ituro mo sa amin kung ano kami at sino kami. Na kami nilikha nyo sa inyong wangis, binigyan nyo ng kapangyarihan. Nawa, Panginoon, sa pamumuhay namin ng masunurin sa inyo, sa pagsunod namin sa inyong mga utos, sa pag-claim namin, Panginoon, ng inyong mga pangako, madiskubre namin muli kung anong ibig sabihin na nilikha kami sa wangis nyo. At dahil nilikha kami sa wangis nyo, marapat lang na kami maging magagalangin sa aming sarili at sa aming kapwa na nilikha nyo rin. Na sa aming buhay, pagsasalita, igalang namin yung sarili namin na nilikha sa inyong wangis. Na huwag naming baliwalain ang aming karangalan, ang aming pagkatao, sapagkat napakataas ng turing nyo sa amin. At tulad ng paalala ng Panginoong Jesus, that what He did, we can do. In fact, we can even do greater things. Ipaliwanag nyo nga po sa amin kung anong kahulugan nun talaga.
in a personal way, may we operationalize this very noble and this very high concept. At sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, ituro niyo mabuhay ng may pagtitiwala, pananalig, unawain, alalahanin ang inyong salita. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, isuko natin sa Panginoon ang ating mga fears, mga kinakatakutan. Humingi tayo ng kapangyarihang lubos nating maunawa kung ano nga ba tayo, anong ibig sabihin na maging tao na nilikha sa wangis ng Diyos. To rule over the earth. Not to rule over our fellow men, but to rule over the elements, to rule over base things, to rule over sin and evil. That we are champions because Jesus is our champion. Magbulay-bulay tayo. At habang maaga pa ang taon na ito, magsuko ng mga takot. At nang mabuhay tayong mas payapa, mas masaya, mas kaibig-ibig. Be alone with God for a while, and may the Spirit of God bless each one. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Why be afraid? Hallelujah! Ating paghiway ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Ligayang nadarama, isigaw sa lahat ng bansa, Alleluia. Lamang ang tunay Jesus
Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan, at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok, at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw, at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabing, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa, pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba, ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Pagmamahal mo sa akin
bawat tao nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao, kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi nga nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha, kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin.
makasarili. Sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya, patuloy mong palaguin. At sa iyong dakilang biyaya, di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagbabagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!